Good day to you, ladies and gentlemen. Welcome to my classroom. Our subject is about History 2, that is contemporary architecture. Now let us define what is contemporary architecture. What do you know about contemporary artists and contemporary styles? So here we go with the idea of contemporary architecture lies mainly in rejecting historical styles. Meaning, nireject niya yung mga Renaissance style, yung Baroque, yung Gothic, yung Classical. Kasi yun ay mga historical styles. Pagdating ng contemporary time or contemporary period, ito na yung time na moderno. Bali, lahat ng style sa contemporary ay ma-relate na natin yan sa panahon ngayon. So dito nag-start ang contemporary architecture noong pagdating ng 19th century. Advent of 19th century, yung coming of industrial materials like GI pipe, GI sheet, glass, at steel, at iron. Yun ang mga bagong materials na dumating or na-imbento noong pag-start ng contemporary period, 19th century. Ito yung pinakaunan na ginamitan ng glass at iron, steel. Steel structure ito, tinatawag na the Crystal Palace, designed by Joseph Paxton, 1851. Pag sabihin natin na 1851, yan ay nabilong na yan sa 19th century. Si Joseph Paxton ay isang anak ng may alam sa pag-design, pag-drawing. Sa time ngayon, tinatawag yun na draftsman. Yung father ni Joseph Paxton ay isang draftsman. At si Paxton ay walang formal studies sa school, hindi siya architect. Pero nakapag-design siya ng ganyan, Crystal Palace, napakasikat niya na structure noong 1851. Panahon ni Jose Rizal yun, pagpunta niya sa Spain, pumunta na rin siya diyan sa Paris at nakita niya yung exhibit na yan. Kasama na yung Eiffel Tower, magkasunod yan sa pagtayo nitong Crystal Palace by Joseph Paxton. Very historical ang Crystal Palace, parang katulad din yan sa Eiffel Tower. Historical landmark kasi unang ginamitan ng glass and steel and iron and rivets. Moreover, provided more stark vision generated by ideological changes that led to the formation of democracies in the world and led the architects to eliminate the luxuries of the buildings. The House of Black Mother of God by Joseph Gukar. Ito mga bago na to na arkitektura. Ang neoclassical style ay nababase ang design sa classic. Kaya yung ating mga government building sa Manila, example yung Legislative House, yung Post Office. Ito yung example ng parang ang Post Office to na itsura pa, pero ito yata yung Legislative Building sa Manila. Tingnan natin. This is neoclassical, meaning yung bagong style ay nilagyan ng classic design or yung classic design ay binago, kaya tinatawag na neo means new and classical ay panahon ng Romans at Greece. So patuloy tayo sa contemporary architecture. Sa pag-start nito ay meron pa siyang mga decorative motif. Above the column or sa may kapital ay marami kang makikita na tulad nito. Flower fruits and palms. Ito yung tinatawag na triumphal arch or Arc de Triomphe.
tribute to Napoleon Bonaparte sa Paris yan, and also to his army. So hanggang ngayon, ang Triumphal Arch na ito, or the Great Arc de Triomphe, para kay Napoleon Bonaparte na tribute yan, ay nag-stand sa center pa rin ng Paris at Italy. Meron dyan doon. Ito yung pinaka-monster na structure na gawa sa steel and iron. Ano bang pagkaiba ng steel and iron? Ang steel ay yung moderno na ngayon na ginagamit natin. Ang pagkaiba nila, ang iron, matagal yan mag-rust. Kasi iron siya, may halo siyang parang hindi. Iron parang may halo na kunting alloy yung iron. Pero yung steel, pliable siya, madali siyang mabaluktot at madali ding mag-rust. Kaya ang structure na ito, the Eiffel Tower, designed by Gustave Eiffel. 1889 to natapos, at construct yata nila 1877. Ang dinatapos 1889. Dito ginamit ang pinakaunang elevator sa Eiffel Tower. Ang unang elevator naman, ang nag-imbento niyan si Gravis Otis. Kaya yung Otis elevator, yan ang pinakaluma na brand ng elevator at pioneer. At napakamahal. Kung mayroon pang Otis elevator ngayon, mahal yan. Kasi yan ang original. Kung sa refrigerator, yan yung White Westinghouse. So ang Eiffel Tower ay gawa yan sa iron. Matagal mag-rust. At kasing taas niya ang Great Pyramid of Khufu sa Egypt. 300 meters ang taas niyan. Dito naman ginamit yung another use of steel and iron, ay ginamit na yan sa bridge. Ito yung pinakaunang bridge na ginamitan ng iron at steel pinaghalo, ang Brooklyn Bridge, designed by the architect John Augustus, 1883. Ang length niya ay 1 kilometro, halos 2 kilometro, 1.8 meters. Patuloy tayo sa contemporary architecture. Ulitin natin, ano ba ang meaning ng contemporary? Sa madaling sabi, ang contemporary architecture ay ang architecture ngayon, moderno. Ang time na kung saan tayo, yan ang contemporary. Yung mga contemporary artist naman, nag-start sila 19th century, where ang kanilang style ay pasok pa rin sa ating panlasa kasi contemporary. Period, pwede natin yan magamit, yung mga style nila as reference, at gawin nating modern contemporary. So ito na, 19th century, naging modernism na ang contemporary. May mga bagong architect na lumabas. Itong si Joseph Maria Olbrecht. Sa pangalan pa lang yan, German na yan. Kasi ang mga magagaling na architect noon ay galing sa Germany, sa Bauhaus, sa school na tinatawag na Bauhaus in Germany. At yung iba naman ay galing sa Polytechnic School sa Paris, sa Europe. Kaya nag-start ang architecture sa Europe, Western world. Bago dumating sa Amerika, doon muna nag-aral sa Germany, sa Bauhaus, yung mga pioneer architects sa Amerika. Tulad ni Frank Lloyd Wright at yung teacher ni Frank Lloyd Wright na si Sullivan ay nag-aral yan sa Europe ng architecture. So let's go on with some artist. Si Antonio Gaudi ay napakasikat niyan sa contemporary. Pag sabihing Antonio Gaudi or Antonio Gaudi,
Yan ay Italian. At meron siyang sikat na dinesign itong building na to. Hanggang ngayon ay nag-stand pa yung building na yan. Ang contemporary architecture ay maraming style siya, maraming movement. Ito yung Art Nouveau. Kung tingnan mo ang karakter ng Art Nouveau, ang Art Nouveau ay napakaraming decoratives, decoration motif, yung mga carves, mga scroll, mga plant motif, mga dahon, basta curve, mga scroll. Art Nouveau ang karakter, ang tawag sa kanya. Ito si Victor Horta, galing sa Belgium, sa Brussels, sa Belgium yan. Also a pioneer modernism architect. Ito yung mga design niya. Hector Guimard. Lahat yan ay taga Europe. Galing yan sa France. Kaya sabi ko na sa inyo, ang architecture ay nag-start yan sa Europe, mainly in Germany, and then doon din sa Paris at sa lugar ni Leonardo da Vinci at Michelangelo. Sa Italy, doon sa Florence, doon talaga nag-start ang architecture sa Florence, Italy. At ito ay nag-spread going to Paris. At doon na naging moderno siya at very scientific ng architecture pagdating sa Germany. Kasi alam naman natin lahat na ang Germany pag gumawa ng bagay ay built to last. Tulad nung gera, ang mga tangke di gera ng Germany ay built to last. Hindi nasisira. Tulad ng Staedtler natin, yung gamit na Staedtler mechanical pencil at mechanical pen. Yung Staedtler na brand ay made in Germany yan. Built to last. Hindi masisira ang Staedtler hanggang sa pagtandaan nyo, basta ito ay maganda ang pagka-alaga at handle. Okay, so last page na natin ito. Sa contemporary architecture, isang pangalan na naman ang sumikat. Ito ay si Otto Wagner. Marami siyang design. Kung tingnan nyo sa encyclopedia, maraming nagawa yan si Otto Wagner. Isang German architectong si Otto Wagner. Kasi yung lugar na Weihenheizing, parang sa Van Helsing, ay lugar yan ng Germany na malapit sa Austria. Kaya meron din siyang architect na design na architecture building sa Austria. Okay, so I have a question for you at the end of this video, and please answer it and try to compile it. I-compile nyo at ilagay nyo sa brown envelope, and every week submit nyo dito sa ating school. Alam nyo naman ang school natin, ito ang UP. UP-an ng Lata. Joke lang. Ito ang ating school. Hindi lang natin banggitin. Hatid nyo dito ang inyong answer sheet na nakalagay sa brown envelope with your name and subject, the name of the subject, and your name and your course and year. Okay, so I'll see you. By the way, don't forget to subscribe and click the notification button for some videos will be automatically pop up on your Android cell phones. Thank you. Rage on that beat, gon' pray.